Yo, what's up? EJ Power nga pala at andito ulit tayo sa MC Marathon Presents Isabuhay 2026 first round. At ngayon ang iniisa-isa natin yung bracket ng Isabuhay 2026. Katatapos lang natin dun sa Shea versus Bagsik at yung susunod sa bracket na yun ay walang iba kundi ang Krega versus Slack One. Shoutouts nga pala sa High Minds para sa sponsored nilang Second Sight 15 na shirt. Yeah, maraming salamat. Shoutouts kay Kuya Omar Baliw para dito. Yun, katatapos lang natin Shea versus Bagsik. At ito nga susunod natin yung makakalaban niya, Slack One versus Krega. Ano nga bang tingin ko sa matchup na to? Style clash eh. Nung una ko nakita tong matchup na to, na masasabi ko style clash. Dahil yun nga, si Slack One is more on strength niya is comedy, while si Krega naman, strength niya is left field lyricism. Tsaka, technical. Siguro, nung nakita ko tong laban na to, nung nakita ko tong matchup na to, masasabi ko na mas may upper hand si Slack One dahil hindi clown-proof yung style ni Krega. Pwede dun siya madali ni Slack One. Yun. Pero, napanood ko na tong laban na to isang beses pero hindi tutukan habang pinapainggan ko lang habang may ginagawa ako. Pero ngayon, tingnan natin, panoorin natin tong battle na to ng masinsinan. Yes, simulan na natin. Merlin Siam. So, nanalo ng koito si Slack One. Teka lang. Yo, shoutouts kay WTF Hodor 7212. Salamat sa $10 na binigay mo. Maraming salamat. Ingat ka lagi kung nasaan ka man. Again, shoutouts kay WTF HODOR 7212. What the fuck Hodor 7212. Shoutouts sa'yo. Ingat ka lagi. Pinili niya mauna si Krega. Tig 2 minuto. Dapat 5 ang hurado muna natin dito ngayon para sa Isabuhay 2026. Pahinga natin unang banat, second side 15. Krega. Tagal na rin palang walang parang once a year na lang bumabattle si Krega sa flip top eh. Huli niya pa yata yung kay J Black sa Gubat. Yeah, tagal na rin. Shirt. Siya si Slack One, a.k.a. Bisaya Slayer. Kung makapangot siya sa mga Bisaya, talagang todo sa galit, loko sa ganid, kuto sa anit, kadiri itong mga homo ayasib. Pinakamahina, mga Bisaya, sa ChatGPT meron daw ganun. Kung meron man pinakamahina sa mga Bisaya, si MP3 lang yun. Tingin mo sa mga Bisaya, sunod-sunuran, kinokotongan, kami, tingin namin sa inyo, tinutulungan, pinupusuan, o baka ikaw lang ganyang klaseng mag-isip, pati si Cripply. Lahat ng MC nasa Kabisayaan nangunguna, mula kay GL hanggang kay Looney. Nahiya naman kami sa dungis mo. Ba't ko idadamay sila sa pagiging kupal mo sa lahi? Saka ka na magmalinis kung kaya mo nang umihi nang hindi humahawak ng Teka. Ba't ako makikipagtaasan ng ihi sa mga tulad mo nang iinaso sa lipunan? Alam namin sa squatter yung aso, ginagawang pulutan. Oo, laman ka ng pangungutya. Ganda nun. Yung aso, ginagawang pulutan. Oo, laman ka ng pangungutya. Ultimo mga bayaw mo sa eksena. Ako binansagang aso ni John Wick. Ikaw yung asong inasusena. Kasi panay, bow, wow, wow. Kaninong pet to? Ako mala bow, wow lang. Oo, mala death row. Hindi man obvious sa gantong era na may kaching at bling. Pero sa pagkatao makikita yung pagka-smart sa street at skim. Parang Glock sa pag-click-lock. Yung comprehension ay quick. Yung CTA, mala GTA. Wala sa comment section yung link. Hindi ka playa. Yung at skim. Parang Glock sa pag-click-lock. Yung comprehension ay quick. Yung CTA, mala GTA. Wala sa comment section yung link.
Pan mala GTA, but wala sa comment section yung link. Di ko na ano yun, di ko na dig masyado yun. Pa-explain na lang sa mga sa mga nakagets ng linya na yun. Comment si What the Fuck Hodor, kamusta from the West Coast? Repping LA and OC here. So, tiga Orange County ka, brother. Ingat ka lagi dyan. Ingat ka lagi. Goods lang kami dito. West Coast. Represent din. Dito ako sa Denver ngayon. Hindi ka playa, UY2K, Hall of G, bansot na feeling low the Chris, panay PM naman ang sponsor me. Feeling vintage tong slack, kala niya say okay James, oh my this, feeling cool pa sa kanyang overtaste. Kaya kong laruin yung swag mo men, mala House of Pain ang Cypress Hill. Kahit nga tong atmosphere, mag-8 mile yung shadowing na sa psycho realm. Pero hindi ako magpapakita ng puwet, sabay talikod sa gitna. Tong slack mabebelow the belt, sa harapan to paplakda. Anumang ira at panahon, aabutan pa rin kita ng hindi tumatanda. Tanungin mo lahat ng bayaw kung paano sila sa akin maghanda. Kasi pag ako ang susulatan, asahang may mangyayaring kakaiba. At kahit magmalapots ka pa ng boses, sasaikohin lang kita. Kasi wala kang kayang patunayan sa iyong pagkaikaw. Hinog ka na sa pilit? Ha? Matagal ka ng hilaw. Umaalingaw-ngaw. Ayo pangalan pero nung sinuri ko, olats. Kung pera lang habol mo dito, magbigti ka na. Hudas, todas ang kahinat na nalot na lalapit na ang iyong oras. At kung babalikan ang nakalipas, oo, ako yung luma. Pero walang kupas. Unang ikot ng isa buhay, slack o uno ang magigisa. At slack, kahit may one ka man sa pangalan, hindi ka makakaisa. Hindi porket Bisaya, nang bababoy ng saging kapag nalilibugan. Hindi porket Bisaya, nang bababoy ng saging kapag nalilibugan. Kasi pag ako nagpalabas ng saging, sinisiguro kong matatanggalan to ng bara sa lalamunan. Okay. Di ko masyadong gets yung yung ender ni Krega, ba't saging bara sa lalamunan? Ano ba yung pag may bara ka sa lalamunan, makakatulong ba yung saging para mawala yun? Yun ba yung ano ba yun, parang superstition ba yun o parang scientific talaga, base talaga na makakatulong yung saging? Kung ano man yun, di ko nagets agad. And yun, pansin ko nga sa round 1 ni Krega, sa umpisa ng round niya, tinry niya ng magkaroon ng mga icebreaker konting jokes. Pero feeling ko hindi masyadong umepekto. Andun din yung technicals niya within sa rounds, pero wala siyang masyadong nabigay na moment dito sa laban na to. Yung effectivity hindi rin ganun kalakas. So masasabi ko na okay naman yung round 1 niya, wala lang masyadong moments. Yun. Tingnan natin round 1 ni Slack 1. Okay, may nag-comment. Si What the Fuck Hodor. Tsaka si Stefu. Pag nakalunok ka daw ng tinik, lunok ka ng saging para ma-dislodge. Okay. Kapag natinik ka ng isda, okay. Pag natinik, hindi bara. Parang, ang inisip ko nung sinabi ni Krega yung bara, yung parang nabulunan or na-choke. Yun yung pagkakaintindi ko. Tinik pala yung tinutukoy niya. Okay. Tinik pala. Nanay station. Mali yung gamit ni Krega sa saging. Okay. Okay, gets ko na. Tinik pala yung tinutukoy ni Krega. Akala ko yung parang, alam mo yung nabulunan or na-choke nga. Na, alam mo yun, may malaking bagay na na-choke sa lalamunan. Yeah. Tingnan natin, round 1 ni Slack 1. Yeah. Game! Last 2 weeks, in-upload ng flip-top page yung sound check sa second sight. Sino nakakita? Okay. Ang sabi doon ni boss,
Si Krega daw, ang underrated silent assassin ng liga. Putang ina. Asa si boss? Nakakatawa talaga yung mga ganyan ni Slack One na ano yun, na mga adlib niya na bagay sa kanya talaga eh, yung ganyang persona. Alam mo yun, na nadadala niya eh. Sana ito yung ma-maximize niya na gantong style dito ngayong nasa isabuhay siya. Boss. Boss, makakwento ko lang ha. Nung kasagsagan ng PSP, may commercial yon sa umpisa ng video. Oo, boss, commercial yon ng isang malaking partido. Nakita ko siya. Di ako pa pwede magkamali, nakadamit pa ng pang-flip top. Alam mo ba kung ano sinabi? Ganto. Ako si Krega, ahon mahirap. Pukining ina mo! Underrated silent assassin! Unbelievable, unstoppable, the super duper MC, the man from Cagayan representing uprising PSP. Anyari, di ba maprinsipyo kang tao? Mahal mo yung bayan, galit ka sa kahirapan, ikaw yung simbolo ng pagsisikap. Sa uprising, malalim ka. Ayaw mo nang kinikain ko yung flip top. Kuwang-kuwang mo yung respeto ng hip-hop kasi nga, ikaw si Krega. Ahon mahirap. Natatawa si Ari ko. De. Kung usapan na prinsipyo, alam kong matagal na tong subok. Pero nung tawag ng pangangailangan, di nag-alinlangan na lumunok. Ngayon, paano mo ipapaliwanag yung prinsipyo mong dala kung may pera na palang laman yung kamao mong nakasara? Kaya... Ang ganda nun. Damn, tangina mo Slack One. Ang lakas nun. ang pangangailangan, di nag-alinlangan Kasi na logo ng lumunok. uprising nga, kamaong nakasara. Tas, oh my gosh, ang ganda nun. Ngayon, paano mo ipapaliwanag yung prinsipyo mong dala kung may pera na palang laman yung kamao mong nakasara? Kaya wala kang pwedeng iyabang sa akin. Mas popular ka lang, boy. Mas may views. Kaya sila sa'yo nagtitiwala. Oo, masikat ka sa akin. Pero pagdating sa isa buhay, hindi mo ako kilala. Panahon na para pakitaan. Kita na ang mga banatang. Isa ka sa mga pinakaita. Malaman sa mga malalaman mo na malaman ng mga malabalabag kalabit pa. Damn. Talagang suktulan. Para lang ipamukha, madali ka lang matutumba. Kahit nagawin ko lang itong rap contest, puking ina, di ka uubra. Ito'y parawa ka pagsako, para man tinamaan ng takot sa namang humara sa ano, talaga-drabaan ng abot, akin, pila, akin, talimay na sa dila, kakidila, hindi pa rin na mapatila sa kabila, humandali na di ba patila ka sa kadila, big ba rin na mga panira. Paano ka lalaban kung walang kakayanan? Lagi na sa isip pa, uwi ng kakayanan, kahit ano pag gawin mo, di mo kayang patayan, kung lagi mo na tinututukan ng iyong kamalayan. Takbo nga ba nagto, matatagto mo na di mo bala kayang karabitan na pinapatagulto, manatagto, sige takbo. Pinapadama ko din lang purong kalabitan. Bawal na to sa lahat ng mga kasali kung paano ako mag-iba. Ewan lang kung putangan na isa pa. Ayan, tubig. Ubusan ng gas. Naubusan ng gas. King. Sayang, tangina. Babala to sa lahat ng mga kasali kung paano ako mag-iba. Umaasa pa rin ito na makatikit ako kung manalo ko pa. Kung bakit ko binili sa lampre at nawala. Puta na malaki pulato ka na kaya tatatakina ka! Tangina mo! Sa lahat ng mga nagsasabi na mananalo to sa akin, puta wala. Masyado bang kapos? Kung ikaw man yung pinupulso, putang hindi ka tatagos. Kaya yung kampiyansa sa komento mo'y nagkamali ka, boss! Pagkat lintik lang ang walang gante, ngayong hindi na ako paos! Yeah, ang ganda ng round 1 ni Slack One. Feeling ko hindi naman nakasira yung medyo konting stutter niya dun sa flow niya dahil nabuhay pa rin yung crowd. Ang ganda nung angle niya tapos yun nga tinransition niya dun sa flow na sobrang aesthetic painggan. Ayun, parang pinakita ni Slack One na marami siyang arsenal na pwedeng gamitin sa laban. Hindi lang sa laban na to, sa buong tournament. Na marami pa siyang kayang gawin. Yun, ang ganda ng angle din niya about sa ahon mahirap. Yung kamaong nakasara na may pera. Yun yung pinakatumatak na linya sa akin. So, yun, klaro para sa akin na
pagdating sa moment, sa variety ng mga ginawa, bibigyan ko kay Slack 1 yung round 1. Yun. Tangina. Oo, sa pabilisan. Malamang isa ka sa mga ginto. Tangina, ang bilis, oh. Trrrr! Tapos biglang ginto. Ganyan talaga pag mamamatay na. Siya si Slack 1, nabigyan ng special pick nung pandemic. Parang barracks dun sa Manda, binigyan ng special break ni Arik. Tapos malaman-laman ko, nagpapasulat ka palabay. Ano yun? Ang yung kanang kamay, may extra pang kanang kamay? Nagpapasulat ka? Sinong ghostwriter mo? Sunog kilay, sabay angkas, malamang sa Ghost Rider to. Maliwanag na may nagturo, malaregan. Aba, parang Ghost Fighter, oh. At kung sino pa yung Casper, yung pa yung Ghostbuster mo. Oh, puro ghost. Ganyan ka kagusgusin. Kala mo FLM, yung pala Norman Manggusin. Napanood ko yung laban yun ni Manda. Ay na, magkamukha kayong dalawa. Para kayong mga batang hukluban. Alam nyo yung mga magkakapatid na nag-iinsultuhan pero hindi kayang magsuntukan? Habang ginagawa nyong bread and butter yung flip top para pambuhay ng pamilya, ako din. Ginagawa kong bread and butter yung flip top. MC na nilalatag ni Enigma. Parehas may kaugnayan pero magkaiba ng pananaw. Kinakain ko yung latag habang sa palakpakan kauhaw. Parehas nga ba tayo nabusog? Sanay inyong napagtanto na hindi lahat ng nakikitang tumataba, pumapaldo. Halatang wala ka ng disiplina. Hindi sa marami ka ng pera. Lamon ka ng lamon, pati ikaw nilamon na ng sistema. Kala ko ba purong hip-hop ka? Ba't pa call out mo kay GL sa kanyang train of thought na pang high school riddle? Ako, bilang hip-hop, empty vessel. Pero epic level. Pag nakarinig ng trend, yung thought, 187. Pantalon, nan ba itong slack? Hindi. May palag naman kasi mabenta. RTW sa ukay-ukay. Marami talagang bibili sa tigsi 50. Pero kung usapang bidding, wala ka na sa hanger, bad trip. Hindi pa pwedeng ihanay sa vintage, lalo't hindi pa to branded. Ako tataklukal, lyrical, nagre-rep ng uprising. Ikaw din tataklukal, literal, sa shirt promodizer. Modelo sa panlabas pero mas umaangat yung naglabas ng kapital. Bago man o luma, depende yan sa pinapakita na material. Parang hawak ko yung slack na may glock, kayang butasan kanyang waistline, kinain kabilang linya, parang estudyante na nagte-test drive. Talo ka dapat dun kay Raffian. Ba't nandito ka uwi? I-review nyo kada lines. Pumiyok pang puking ina. I-review nyo kada lines. Dapat mabito ka uli. Panandalian kang nanalo kasi galing-galingan ka masyado. Kung yung iba bumawi sa pagkakatalo, eto, talagang binawian ng panalo. Hindi porket squatter, immune sa mga bombang nakakalason. Kahit tong venue bomb shelter, walang kasiguraduhan kung sinong makakaahon. Basta, ako'y may utak, ni Rizal, pero barya. Sabi ng ibang nanghusga. Samantalang tong slack, may halaga. Kung ulo niya nakalagay na sa bulsa. Pagtapos mo ay sino? Basta wala akong pake. Pupulbusin ko ng pinong-pino hanggang sa po pwede nang maging kape. Unang ikot, tanggal bara. Pinulbos, pangalawa. Isabuhay mo yung pagkadapa kasi maya-maya laglag ka na. Ngayon, sinong gusto magkampiyon? Baka sa akin kayo susuka sapagkat hindi magiging madali ang pagsungkit nyo ng corona. Okay. Yun, feeling ko same intensity yung round 2 sa round 1 ni Krega. Ito yung parang hindi ko alam ba't siguro ito yung dahilan ba't medyo dragging yung round ni Krega. Feeling ko lang may yung ginagamit niya na reference, feeling ko ang hirap magets agad or parang may meaning pa sa loob ng meaning ng sinasabi niya na parang yun nga, kahit sa video parang ang hirap i-dig nung ginagamit niyang reference. Kaya wala siyang masyadong nakukuhang moment dito sa sa laban na to.
Unlike kay Slack One, nagagamit niya yung angulo. Tapos, yun nga, natatranslate niya sa paraan na mas nagigets agad ng, ng crowd, tsaka ng mga nanonood, including me, dito sa video. Yun. Tignan natin round 2 ni Slack kung anong gagawin niya ngayon dito. Pero yun nga, same energy yung round 1 tsaka round 2 ni Krega. Masasabi ko na wala siyang masyadong nakuha na na moments dito. Same din sa yun nga, sa mismong material niya. Parang naghahanap ako doon ng mga parang Easter egg, mga detalye na na pwede kong matripan, pero wala akong masyadong nakuha. Yan. Yan natin round 2 ni Slack One. Okay, game. Pag-usapan naman natin yung mga katarantaduhan mo. Game! Okay, trivia. Marami kayong matututunan sa akin. Makinig lang kayo. Alam nyo ba na yung Krega ay slang term ng salitang Kreger? Na ang ibig sabihin ay all-in-one na mura. Nagaling din sa Latin word na Kregar, na ang ibig sabihin ay cucumber. At dahil maangas pakinggan, ginawa mong pangalan. At dahil di nagre-research yung tikenyo, akala mo hindi na malalaman. Putang ina, ang lupit. Krega, akala mo talaga. Pakrega-krega ka pang hayop, kasi cucumber ka lang pala. Legit ba? Nagpatak daw Hindi ko alam kung seryoso. Kung seryoso yung pinagsasabi ni Slack One dito, nantitrip lang. siya ng dugo sa kwaderno. Krega, akala mo talaga. Pakrega-krega ka pang hayop, kasi cucumber ka lang pala. Nagpatak daw siya ng dugo sa kwaderno. Yung sobra isinali niya sa test tube. Ini-incubate ng 30 days kasama Fahrenheit at Celsius at ayun, etc. hanggang sa naging sendlook. Puta, parang balot Sa bagay, oo nga no, si sendlook, sa sobrang lalim, hindi na namin maintindihan yung mga kamanyakan sa Facebook. Tangina, meron pa siyang Fahrenheit, Celsius, kung ano-ano pa sinasabi na ito sa battle. Pagsamahin mo ba naman yung 2 degrees, makakabuo ka talaga ng angle. Yung sa lagubang, ginawa niyang salag o bang! Check. Paano yan? Yung salaginto, sasalag, tas hihinto. Pukin ang ina mo, surrogatis reference, wag mo nga kaming ginagago. Tangina, kung si Lucas, apo ni David, eto, apo ni Linario. Ang galing ng dito. Nakita ko strategy naman dito sa round 2 ni Slack One is more on line marking na epektibo pa rin. Siguro, ewan ko, sa kanya na rin pumanig yung crowd dahil sobrang dragging siguro ng ng rounds ni Krega na binibigay, kaya parang binibigyan niya ng sariwang hangin yung mga nanonood. Sino yung apo ni Linario? Yung din ba umisip na i-email yung Aguinaldo? Putang ina mo! Hoy! Yun din ba umisip na i-email yung Aguinaldo? Hoy, putang ina mo! Ano nga yung kasunod nun? Deyo. Gago ka. Nagano pa to, nagpe-flex pa to ng achievement ng iba. For example, nag-champion si Sixth Street, taga Davao. Oo nga naman, ang lapit lang sa Cagayan. Oo nga naman, tama. Pero nung si J-Block nag-champion, puta hindi niya matandaan. Tanong lang, sino pa ba mga natatandaan mong kampiyon? Kasi kaka-champion lang ng tiga sa amin, si Katana. Tingin mo, sunod na ako doon? Ha? Diba? O sabihin na natin solid! Solid! Yung linya niya kay Ate Charo. Kaya si J-Block nagdamdam. Ang nilapitan si Mel Chanco. Pero kahit anong lupit, alam mong saglit lang tatatak yung mga linyang yan. Pero yung pagkakampiyon dito ay tatatak magpakailanman. Utang ina. Biruin mo, na-discredit mo yung title, yung champion na pahiya. Eh kung ikaw, pag dinurog kaya kita ngayong gabi, tingin mo, maaalala mo kaya? Inuna kasi yabang.
putang ina, nakalaban ko si ganto, nakalaban ko si ganyan, nakalaban ko kampiyon, nakalaban ko na yan. May 5 kampiyon kang nakalaban na niyayabang mo isa-isa, habang yung 5 kampiyon naman ay may krega na ikinakahiya nila. Kaya, kinakahiya nila. Kaya masakit, nasampal sa 5 mong nakainkwentro, ay lahat sila, tinadhana maging kampiyon. Ikaw pampaganda ka lang ng kwento. Pero, huwag kang mag-alala. Total sa akin, di ka iba. Hindi mo na mararanasan pang mamaliit nila. Sakali man na makatisod, ikaw mismo saksi ka na itong kwento ko sa isa buhay ay magiging parte ka. Yun, ayun, yun yung kaibahan ng rounds ni Slack One kay Krega. Yung simplicity na na-utilize niya ng maayos. Tsaka yung mensahe mismo, napaparating ni Slack One yung mensahe sa lahat. Alam mo yun, parang yung gusto niya sabihin, napapadaan niya ng maayos, kaya mas madaling maintindihan. Unlike kay Krega na parang, ano bang gusto mo sabihin? Parang anong aim mo? Ano yung mensahe mo? Yun yung kaibahan nila. Tsaka yun nga, nakakapagbigay ng sariwang hangin si Slack One dito, kaya mas niyayakap siya ng tao. Yun, knowing na simple lang yung mga anggulo na ginamit niya, simple lang yung linya na ginamit niya, pero yun nga na take advantage niya yung simplicity ng rounds niya. Yun, first 2 rounds, 1 and 2, Slack One ako. Yeah. Tignan natin round 3 ni Krega. Check! Para manalo, may espiritu ng ibang tao, di mo alam kung sino to. Swagger pa pormahan, tas maluwag na sinturon. Desperado kang manalo, huwad naman bersikulo. Parang squatter na tinulungang magkaroon ng titulo. Di ba? Ilang taon mo tong hinintay at matagal mo tong binalak ang mapahanay at magtagumpay sa landas na tinatahak, pero yung ekspektasyon naging malabo sa paglabas ng realidad. Akala mo simpleng ambon lang, yung lumabas kalamidad sa entablado kung saan nagiging paluti ang pagtugma at ang salita nagiging pana, tumutusok sa pagdura. Hindi basta mura lang ang gagamiting pansita, ang malayang pangunawa nakakulong sa salita, kaya damin mo kung paano gamitin pantarak ang panulat. Tipong dinapuan ka ng higad, tas marami ka pang sugat. Makate na mahapde, ramdam pa simple yung hiyaw. Ikaw yung nakakaranas, pero pasti sila sumisigaw. Kaya susunugin, dahan-dahan, pero ba't nangangamoy? Hindi pala ginto, kundi baboy, tong sinasalangan ng apoy. Yung kinang naglalangis, kaya hindi ka nababagay. Pag kinamay, ikay panis. Lapnos balat kang kinakatay. Unang ikot ng isa buhay, todo bigay kang magbanta. Pero hindi mo namamalayang isa ka sa iniaalay na handa, litson. Kamang ituring ipanigurado ka sa aking kainat kung tayo magkakapatid, pwede na rin ako magpapakain. Tinadtad to sabay pulutan para nanlalantak ng liempo. Bilisan ko manubagalan ng tiyempo, sa'yo pa rin magwawakas ang kwento kasi sino ba yan? Talaga bang angkop sa pangalan niya ang palaban? Aba naman, payabangan, hambog, akala, alaala na lang na madalas kang makalimot. Nakalimutan mo na nga ba? Ako, nung huling beses na nakalimot, ba't pilit nyo pa ang pinapaalala na ako isang mga ngaso na hindi namimili kung sino man ang iyong ituro. Asintado kahit may corona, lalo't may patong na sa ulo. Hindi ko sukat akalain na susulat para sa torneo, pero ang pagsukat ay wala rin kundi sa'yo nakadisenyo. 2 MC, galing Mindanao, may socks na kabilang bracket. Bakit? Sinigurado lang ni Arik na balanse pagkakaarit. Yung gera magkabilaan, ramdam nyo yung tensyon na kahit na sa ibang klase yung maestro, sinigurado kong naturuan kita ng leksyon. Bisaya o Tagalogs, parehas lang sa pambubutas na kadisenyo. Tandaan nyo, mahilig sa saging ang unggoy at likas yun sa pagiging Pilipino. Kaya binutasan ko na tong Slack, kung aahon man tsak lulubog. At kahit silipin nyo pa yung butas, yung mata na susunod. Okay. Call out kay Shay. Okay, kasi si Shay nga yung susunod na makakalaban nila. Pero yun, shit. Round 3 ni Krega, sobrang
eto na, pinuruhan niya na yung ano, yung pagiging lyrical dito sa ano, sa round na to. Pagiging technical, hindi technical eh. Pure ano lang talaga, poetry na lyrical. Ewan ko, feeling ko wrong strategy yung ginawa niya dahil nga ano, variety to, yung pinapakita ni Slack On ngayon, variety. Nakakapagbato siya ng comedy, nakakapagbato siya ng flow, ng technical din si Slack One. So kung ganun yung ipapakita mo tapos nakapagbigay ng variety yung kalaban mo, na hype niya yung crowd, malaki yung chance na tulad nga ito yung nangyari, naging dragging yung round 3 ni Krega na nakapagbigay lang ng 3 seconds na crowd reaction time, tapos wala masyadong moment, parang in-spit niya lang ng flat yung round 3 niya, and may feels din dun sa round na yun na parang yung lalo sa yung bago niya banggitin yung very last line, parang may feeling na pwede mo siyang i-spit kahit kanino. Parang wala masyadong patungkol kay Slack One dun sa round 3 niya. Hanggang sa sinabi niya na lang yung pangalan ni Slack One tsaka yung call out niya kay Shay na patungkol sa, alam mo yun, bracketing ng tournament nila. Yun, hindi ko gusto ko sabihin na ayoko sabihin na pinakamahinang round, pero pinaka-dragging na round yung round na to ni Krega. And knowing na round 3 to, yun nga, hindi siya magandang look para sa laban na to. Yeah, tingnan natin tong round 3 ni Slack One. Shoutouts kay Unico. Si Unico nanonood ngayon. Good luck sa parating na battle mo sa Zoning 22. Yeah. Unico versus Poison 13. Abangan nyo yan. Nood kayo ng Zoning 22 sa July 4. American Independence Day. Yun. Ayan na naman siya! Yan na naman! Niyayabangan mo na naman ng mga gera yung Tagalog. Tangina mo, nakita ka nga namin eh. Minisal mo yung sasakyan, hindi sumabog. Tangina mo, yayabangan mo ako na pumunta ng Mindanao para makita yung mga pinupugutan na nakakadire. Tangina mo, sa Las Piñas ka pumunta, makakakita ka ng pugot na ulo ng tite. Tangina. My God! Alam mo, sobrang daming routing sa'yo. Kaya nakaka-pressure kang kabatel. Pero Slack One parang steam engine. I turn pressure into power. Tipong pag umandar, unstoppable. Ramdam mo yung panganib parang Red Room. Kung sandata niya ay moment, tapos yung sa akin ay momentum. Kasi, kinampihan to ng libu-libong anonymous sa Facebook para lang patumbahin ako. Kaso lang dito sa live, walang comment section na magtatanggol sa'yo. Oh, against all odds! Pinuno nila ako ng hate para lang parabasin na masama. Dahil alam nila tao lang din pumabatol to pag nasagad na. Pero putang ina, sa isang daang pagkakamali ko at mga sablay kong ginawa, tanging bawi ko ngayong gabi, ako 100% na handa. Tanga na boss. Ako 100% na handa, tipong bracket ng isa buhay, parang konoha kung susumakin. Pag-angat ko parang pain, Shinra Tensei, ang lahat ay wawasakin. Kaya kawawa May reference na Slack On dito. Hindi ko masyado mag-gets. parang pain, Shinra Tensei, ang lahat ay wawasakin. Kaya kawawa sa akin, tung istang orang nagmamalalim. Nasa Bermuda si Poseidon, sa isa buhay kita papawalain, huwag mong mamasamahin. Pagbibigay ko ng oras, di man branyo, ang importante merong maglaland. Kada minuto ay iikot to pagpitik ng second hand. Sinimplihan yung 1-2 combo, kaliwat ka na sapak. At kung nakaiwas ka sa lefty, pa sa right ka babagsak. Tangina, magkaiba tayo. Kasi pag ikaw babattle, mga tao laging tulog. Naturingan na uprising, hindi marunong kumuha ng loob. Kaya ngayon, ibubog ako lahat ng Tangina, walang nakagets nun tayo. Kasi pag ikaw babattle, mga tao laging tulog. Naturingan na uprising, hindi marunong kumuha ng loob. Kaya ngayon,
Ibubog ako lahat ng mga galit na sa'yo'y naipon-ipon. Kamao pa mismo ng uprising, ngayon nang nagtipon-tipon. Bilang intro, sasaling kita! Ang tawag dyan, balaki joke. At alam mong hindi na nakakatawa kapag hindi na nagjo-joke, kagaya ng industriya, pababa kang hihilakin. That architect, sayang nursing course kung hindi ka hihiwain. Yung scalpel, gore yung talas na hinulma sa bareta. Magkakalat-kalat laman pagka sumayad yung barena. Pananisa ito sa leeg. Talagang tagaktak yung dugo. Habang kinikilig si plasma na ibagsak yung bungo. Bantay si Arik sa pinto. Baka may humabol pang iba. Si Treng papasok, may agimatol, 250 daw isa. Tapos si Sak, ano nga ba yung ginawa ni Sak? Naalala ko na. Nakalimutan ka na niya. Nagkaroon siguro ng tama sa ulo tol na parang akata. Akata? Uprising massacre. Ba't may biglang gano'n na tumatak? Unexpected ba yung mga pangyayaring naganap? Tipong tuhod yung tatama kahit inaantay sa pak. Pinakita ko lang na tong uprising sani ko babagsak. Ganda. Hindi ko masasabing 3 yung pinakamahina ni Slack 1, pero compare sa mas hyped yung yung mas marami siyang moments na nabigay sa 1 tsaka sa 2. Pero sa 3 ang ganda nung pagkaalatag nung lyrics niya sa round 3, dahil nga siya parang scheme siya, uprising massacre type shit scheme yung ginawa niya, and ang ganda nung payoff sa dulo. Hindi lang masyadong kinagat ng tao, pero ang ganda. Tapos may mga punchlines siya, mini punchlines siya within the scheme na yun. And yun, effective. Yeah, yun masasabi ko. All 3 rounds kailangan ko ibigay to kay Slack 1 dahil yun na-manage niya yung simplicity nung lyrics niya, tapos yung stage presence, feeling ko mas nakuha niya. Yun, props kay Krega, pero yun nga, masyadong nag-lean siya towards sa lyricism niya, sa pagiging seryoso nung bara niya. Tinry niya mag-jokes ng pasundot-sundot, pero hindi masyadong umepekto. Siguro maling strategiya yung nagamit niya sa battle na to, dahil nga kilala natin si Slack na na para sa akin kasi mas strength ni Slack yung comedy niya, pero yun, all 3 rounds ibibigay ko kay Slack 1. Sana congrats na agad si Krega. Alam niya na nakuha ni Slack 1 tong laban na to. Second side 15. Krega vs. Slack 1 para sa Isubuhay 2026. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng Urado, advancing sa tournament, 5-0. Magigay tayo lahat para kay Slack 1. Well deserved. Salamat kay kay Krega. Grabe, Shay versus Slack 1 yung susunod na na battle sa round 2 ng Isabuhay, and yun din yung yun din yung main event sa Zoning 2022. Sobrang interesting na laban na to. Syempre sobrang yung upper hand dito na kay Shay dahil siya yung veterano. Pero yung pinakita dito ni Slack 1, parang nagpakita siya ng puso, and hopefully magamit ni Slack 1 yung underdog effect na na advantage niya. And feeling ko pag nagamit niya yun ng maayos, na utilize niya ng sobra, feeling ko pwede niya masilat si Shay. Pero tingnan natin yung explanation ng judges. Salamat sa lahat ng mga tropa pumunta. Salamat Boss Arik sa pagbibigay ng tiwala na naman sa akin, kahit lagi yung sinasayang yung tiwala mo. Tangina, bigyan mo ako ng hotel susunod. Ayun, malinaw yun. Round 1, alam ni Slack kung saan babasagin si Krega. Pinuruan niya sa prinsipyo at sa style, no? Round 2 naman, mas kompleto ng materyales. Yun yung nagustuhan ko kay kay Slack 1 sa laban na to, yung placing nung angles niya.
feeling ko nalagay niya sa mga tamang rounds. Slack, hukay na hukay niya si Krega, tsaka mas gusto ko yung angulo niya, no? Yung maalaala mo kaya, Menchanko, degrees, angulo, at yung round 3 naman ni Slack, mas pang isa buhay para sa akin. Although, props din sa ginawa ni Krega, malalim, maganda, pero mas natripan ko lang yung ginawa ni Slack 1, kaya Slack 1. Binoto ko si Slack 1 para sa akin. Tatlong round malinaw, momentum sa kanya, yung bagsak ng mga punchlines, mas epektibo para sa akin sa tatlong round. Though yung third round medyo kinapush sa dulo para sa akin lang, pero malinaw sa akin tatlong round kay Slack 1. Yun, Slack 1 versus Krega. Round 1, unang pasok pa lang ni Krega na set niya na agad yung tone, no? Kahit na chill lang siya, maganda kasi at siksik yung mga rhyme scheme niya. Pero natatawid niya pa rin yung punto. Kalmado pero dalang-dala niya yung sarili niya. At ang lakas ng ender doon at talagang walang kupa si Krega. Pero pagpasok ni Slack 1, doon mo makikita na parang pinaramdam niya agad na sanay siya sa mga gantong moments, sa lalong-lalo na sa tournament tsaka sa malalaking event. Nakuha niya na agad yung attention ng mga tao sa mga mabenta niyang jokes na simple pero effective. Tapos ang dami niyang moments doon, kompleto Ricardo, ang lakas ng ender. Round 1 kay Slack. Round 2, ang ganda ng rebuttals ni Krega, tapos yung ghost scheme, nagtatrain na rin siya ng jokes doon, effective. Ang ganda ng bars yung estudyante na test drive. Kaso, mahina yung ender niya doon, kaya pagpasok ni Slack, ang lakas agad nung pinakita niya, lalo na yung trivia, di ba, nakuha niya agad yung mga tao doon. Yung apol ni Linario, tapos maalaala mo kaya yung scheme na yun. Pero di ganun kaganda yung ender niya, pero round 2 binigay ko pa rin kay Slack. Kaya dalawang round na agad nakuha ni Slack doon, kaya ayun, round 3 kay Slack pa rin eh. Ayun, congrats kay Slack. Yung all 3 rounds binoto kasi Slack. Yung sa round 1 ni Slack, yung ang ganda nung pagkakagamit niya dun sa about sa yung sa mahirap, ayun, tas yung flow niya na grabe, parang bumalik yung pagka-fangirl ko kay Slack 1 doon. Sa round 2 ganun din, Slack 1 din. Yung pagka-ano niya doon sa pang-achievement ng iba, kasi sa round 3 yung tagkagamit niya doon sa pricing at ayun na, all 3 rounds kay Slack. Yo, Atoms, ang binoto nga pala, all 3 rounds, Slack 1, kitang-kita naman, pero props pa rin sa paghanda ni Sir Krega. Kumbaga sa hindi natin matatanggi yung kagalingan niya sa lyrical, kaso nga lang sa isa buhay, parang mas naanuan siya ni Slack 1, all 3 rounds para sa akin lamang si Slack 1 kasi na-balance niya yung joke, yung mga punchline, so yun, kitang-kita. All 3 rounds, boto ko, Slack 1. So, yun, Krega versus Slack 1. Malinaw na malinaw. Nakuha na nga ni Slack 1 yun. Na-utilize niya yung effectivity, yung simplicity, pagiging simple. At natawid niya yung yung gusto niya sabihin sa simpleng paraan. Yun, yun, excited ako sa Shea versus Slack 1. David versus Goliath na match-up to. Sobrang underdog ni Slack 1 dito sa next match-up niya sa next round. So, yun. Kung umabot kayo sa puntong to ng video, maraming salamat. Ayan, dito sa baba. dito. Yan. Yan yung mga social media ko. Follow nyo na lang. Yun. Maraming salamat. Ingat kayong lahat dyan. And God bless.